ganito lang naman ang palabok na gagawin mo, tiyak talagang mauubos to. Di nga to tinipid sa lasa mga mare. Perfect nga ito pang merienda o kaya naman masarap na pangbenta. Kaya naman tara at gumawa na tayo. Kailangan natin dito ng 500 grams ng palabok noodles. Ibabad lang natin ito sa tubig hanggang lumambot na ang ating palabok noodles. At after 2 hours, na pagpapalambot ay lutuin na natin ang ating noodles. At kapag nga ganito na mga mare, ay pwede na natin siyang i-drain at i-set aside. Ngayon naman sa ating kawali, maglalagay tayo dito ng cooking oil. Magsaute na din tayo ng onion, isahin lang natin ito at saka tayo maglalagay ng bawang. At kapag nga lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas, lalagay na tayo dito ng 200 grams ng ground pork. Saute lang natin ito at kapag okay na, pwede na tayo dito maglagay ng ating tinapa flakes. At ngayon naman ay ibuhos na natin ang ating annatto mixture. Ito lang naman yung annatto seed na linagyan ko ng hot water. Ngayon naman ay titimplahan na natin ito ng ground black pepper. After natin mahalo ng maigi ay maglalagay na tayo dito ng 4 cups of water. Paglalagay din tayo dito ng shrimp cubes. At saka natin timplahan ng fish sauce. Haluin lang natin ito ng mabuti mga mare at pagkatapos ay maglalagay na tayo dito ng slurry. Ang slurry naman ay mixture ng cornstarch at tubig. Ito pala ay ginagamit para pampalapot ng mga sauce. At ayan, kailangan lang natin itong haluin ng mabuti hanggang magtiki na gagaya nito ang ating palabok sauce. At dito ay nag-separate lang pala ako ng sauce para naman sa ating toppings. Sunod naman nating ilalagay ang ating palabok noodles. At akalain nyo nga na sa 500 grams lang ng palabok noodles ay marami na tayong nagawa. Sa pagkakataong ngang ito ay i-turn off na natin ang heat at saka natin haluin. O diba kita nyo naman na sauce pa lang talaga nito ay nakakatakam na. Sakto nga lang din sa palabok noodles ang nagawa natin na sauce. O diba kita nyo naman na achieve talaga natin ang ating palabok. Gumamit pala ako dito ng paper salad bowl para naman sa mga ginamit ko at list ng ingredients ay ilalagay ko na lang dyan sa comment section. At para naman sa maramihan na order ay pwede tayo dito gumamit ng aluminum tray. Eto naman pala yung tirang sauce natin kanina at gagawin lang natin ito ditong pang topping. Para naman hindi gaanong dry ang ating top layer ng ating palabok noodle. Ayan, ilagay lang natin dito sa kada bowl ng ating palabok. At para naman may crunch, maglalagay tayo dito ng dinurog na chicharon. Maglalagay din tayo dito ng spring onion. At syempre, hindi makukumpleto kapag walang itlog. Balik ka dito pala ang pagkakaayos ko mga mare, pero depende pa rin sa inyo kung paano mo siya ayusin or gagawin. At ayan nga mga mare, napaka-easy lang talaga ng ating palabok recipe. At kahit nga nasa bahay ka pa, ay pwedeng-pwede kang kumita. Di nga natin siya tinipid sa lasa at lalong-lalo na sa sangkap. Kaya naman kapag ginawa mo tong negosyo ay talagang mabenta. Kaya mare, kung naghahanap ka rin ng magandang pangnegosyo, ako, subukan mo na to at paniguradong balik puhunan agad at malaki pa ang kita. At kung nakaabot ka sa video na to ay nagustuhan mo ang recipe natin. Kaya naman mare, magpakabusog na tayo. Yun lang muna, follow for more recipe.